Hello po, good morning sa inyo. Kagigising lang natin. Magbablog na naman po tayo ngayon. This time guys, gagawa tayo ng lamesa na pinakamadaling paraan ng paggawa ng lamesa. Yung long table. Kasi merong nag-arkilan ng 50 na long table. Kulang ako ng 4 na piraso, kaya magdadagdag tayo ng 4 na piraso na long table. Dati, ang ginagamit namin sa paggawa, gumagamit kami ng jigsaw o kaya yung lagare or yung grinder, nilalagyan namin ng bala para pang-cutting, pero medyo delikado. Although, ito din namang ginagamit namin ngayon na madaling paraan ng paggawa at pag-cutting ng mga plywood. Delikado rin kapag hindi kayo maingat, pero mas safe ito compare doon sa ginagamit namin dati na grinder talaga na binabalahan lang namin ng pang-cutting. Iyon, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa. At kahapon bumili na ako ng 4 na plywood at saka yung mga panggilid. Dati, ang ginagamit namin na panggilid ay nagka-cutting din kami mula doon sa makapal na plywood. Kinakating namin, yun ang ginagamit namin panggilid. Kaya lang napansin ko kasi hindi siya solid, hindi siya ganun katibay. Kaya ngayon, ginawa natin, bumili talaga tayo ng kinray. Yung good lumber talaga yung ginamit natin na ang sukat 1x2x8 at saka 1x2x10. Tara, samahan niyo ako sa paggawa. DIY ito ng gumagawa sa atin dati sa building. Improvised na pang-cutting, parang circular saw siya. Pero ang gamit niyan ay grinder. Yan o. Gumawa siya ng lagayan ng grinder. Then, nilagyan lang ng bala. Then, pinaibabaw ito. Pag sinaksak natin, sensya na kayo makalat dito. Automatic yan. Ikot yan papunta doon. Kaya dapat pagka papunta doon ng ikot, ang lagay ng kahoy dito. Kaya syempre, malayo yung kahoy dapat sa kamay natin para maiwasan yung disgrasya. So mas safe ito kaysa grinder talagang hawak-hawak na lalagyan ng bala sa pangkakat sa plywood. Ito, hindi mo na mahahawakan yung kumbaga naka-fix na siya. Kahoy na lang yung itutulak natin. Then, naglagay ako rito ng kahoy, sukat, base dun sa kailangan na tabasin. So, mayroon na tayong tinabas na isa. Tatabas pa tayo ngayon ng 2 pa. Kung mapapansin ninyo, ang plywood kasi, 4 feet ang lapad niyan. 4 feet yan. So, tinanggalan natin ng 1 feet. Yan, tinanggal natin itong 1 feet sa plywood. Yun na yung sukat ng lamesa natin. 8 feet by 3 feet na yung ating lamesa ngayon. Kasi yun na yung pinakahaba ng ating lamesa at yung lapad niya. So, mayroong natirang 1 feet na tinabas ko. So, pag natabas ko pa yung 2 doon, pwede kong pagdugtong-dugtungin yung mga tinabas para makabuo ng another na lamesa. Ang gagawin na lang doon, lalagyan na lang ng pampatibay dito sa gitna. At stick well. So, ang mga materialis na kailangan natin ito ay plywood. Tapos, itong wood lumber, kinray, na 1x2x8 or 1x2x10. Tapos, yung mga ito, pako. Yan, maliliit na pako na to. Tapos yung kailangan natin ng stick well. Tsaka ito. Pero kung wala talaga kayong ganito, wala kayong mga gamit na ganito, pwede din naman jigsaw ang gagamitin. Kailangan hindi magulo yung kamay mo para straight na straight yung pagkakatabas. Pwede rin yung lagare, pero matagal nga lang. Ito kasi mabilisan, isang tulak mo lang halos siya, mamaya-maya, putol na agad yung plywood. Yan guys, kung mapapansin niyo, nilagyan natin to ng upuan dito. At saka upuan doon, yung stool na yan, saka ito. So, pwede rin yung lamesa na flat, pwede rin yun, basta halos ka-level nito.
meron kayong pwedeng ilagay magkabilaan. Kasi doon natin papatong yung plywood. So, para hindi siya nakalambitin. Kasi pagka itutulak yung plywood at wala kayong nilagay na pinakasalo niya, lulundo yung plywood, mahihirapan kayo magtabas. Kaya nilagyan natin ng ganyan para pagtulak, hindi lulundo yung plywood. So, start na tayo pagtabas. Yan guys, bali ang sukat nito mula dito sa guide na to papunta dito sa talim, 1 feet. Kaya pagka kinating natin to, talagang 1 feet yung makakat sa kanya. Lagay ko lang tong plywood. Kailangan pagka tinulak po yan, straight na straight dapat yan. Lagyan nyo ng guhit para sigurado talaga na 1 feet yung makakat. Yan, nilagyan na natin ng guhit. Diretso yung papunta doon. Ang gagawin natin, ikakating na natin siya. Katingin na natin. Yan guys, natabas na natin yung tatlong plywood. Ganoon lang kabilis magtabasan. So pagka ganito gamit ninyo sa paggawa ng long table, materyales na lang ang kailangan. Mabilis ang paggawa, mabilis ang makakatapos. Kahit gaano pa kadami yung gagawin yung long table. So, may pera lang at may materyales, kayang-kayang gumawa ng madami sa isang araw. So, ang gagawin natin ngayon, itong 8 feet na good lumber na ingay. Ito ngayon ang ilalagay natin dito. Magkabila ang gilid. Yan. Ito yung magsisilbing pampatibay niya sa gilid. Kasi, ang magdadala naman ito, kahit na manipis yung ginamit natin na lamesa, ang sukat pala ng plywood na ginamit natin ay 3/8 lang. Ang halaga nito, ordinary plywood na to, 740 pesos. Ang halaga naman nitong good lumber na ginamit natin, 109 pesos. Yung mas mahaba nito, 130 pesos. Sa bawat plywood, maglalagay tayo ng dalawang panggilid na mahaba at saka yung maikli dito. Tatapat nyo lang tong kahoy, itong stick na to, itatapat nyo lang dito. Tapat nyo lang yan. Then, pag natapat na, saka guguhitan. Yan. Guhitan nyo lang ng ganun. Then, cut. Ganun din sa kabilang gagawin. Ganun din dito sa kabila. Yan. Itapat lang ng maayos doon sa mga gilid, then saka guhitan, lagyan ng tanda kasi yun yung puputulin. Yan, ano naputol na yan, panggilid na dito sa magkabila ang dulo. Kapag ka nalagyan na ng panggilid yung magkabilaan na yan, stick weld din pako, lamesa na siya. Ipapatong lang naman yun doon sa stand eh. Ganun lang kasimple. Ayan na siya. May panggilid na siya. Stick weld na lang at saka pako ang kailangan. Makakabuo na tayo ng isang lamesa.
Ikaw.